Yan, at so yun mga bossing, so bali silipin nga muna natin itong ating project dito sa San Pablo, Laguna. So ayan, so bali makikita ninyo mga bossing, ito pag pasok natin dito, ito yung ating gate, so papuntang garahe. Ayan, so yun sa part na yun, yung nakikita nyo may slab, dun yung ating garahe. So ito, naka-tiles yan lahat mga boss, 60 by 60 yung nakalagay dito, na heavy duty tiles. Ang kapal ng tiles nito, 3/4. Ayan. So, bali nilagyan natin ng accent 10 na border. So, para hindi naman siya plain na plain. Ayan mga bossing. So, bali naglinis tayo ngayon dahil mag-Holy Week nga. So, kaya naman itong ating site ay sinicure natin at saka nilinis. Ayan. So, bali nilagyan muna natin ng temporary na harang. So, mamaya pag nag-uwian kami, haharangan pa natin yan. So, actually may matitira naman dito sa site natin. Hindi naman talaga uuwi lahat ng tao. Ayan. So ito mga bossing, ito yung front ng ating house. Ayan, so meron tayo ditong canopy design sa may high ceiling na part. So yung hagdanan. Ayan, so bali itong harap na yan mga boss ay tempered glass lahat. Yang mga butas na nakikita ninyo, pati itong kabilang side. And then yung ating salamin doon sa ating railings ng ating hagdanan ay tempered din na may framing na stainless. Also, and then yung ating sa may balcony yan. So yung framing na yun nakikita nyo stainless, then tempered glass din yung ilalagay natin sa part na yun. And then meron tong ayan design na tiles from flooring hanggang dun sa ibabaw ng ating parapet wall. And then yung mga beams natin na yan nakikita nyo, so bali naka primer pa lang. Ang kulay naman niya mga bossing ay gagawin natin kulay gray, dark gray. So dahil yung ating finish, yung color ng bahay natin is totally white, so lalagyan natin ng accent na dark gray. So para buhay na buhay o lutang na lutang yung mga design. Ayan. So bali meron itong kisame sa labas, PVC. Then same doon sa baba ng design. Then yung pinaka main door natin, ayan, double swing. Double swing door. And then meron siyang fixed glass sa magkabilang gilid. Ayan. So bali 1 meter yung ating main door. And then lalagyan pa natin yan ng mga tile trim. Yung pinaka kantuhan. Ayan, so bali dito naman, so pag pumasok tayo dito sa garahe, ayan, meron tayo ditong sliding door. So yung sliding door natin, French type na kahoy. Mahogany wood yung ginamit natin ditong mga kahoy. And then lalagyan din niya ng mga salamin. Ayan mga bossing. So ito yung sliding door papunta dito sa may garage. And then pagpasok naman natin dito sa may parte ng sliding door na to, ay yung dining area, yung bubungad sa atin sa part na to. And then yung band-aid pala na sugat ko ay natanggal na. Tanggalin na natin. Nakikita sa camera. Yan. So ito, yung tiles na ginamit natin dito sa flooring ay plank tiles. 25 by 150. Ayan. And then, kita nyo yung layout nito is running band. Ayan. So bali mag-share nga pala tayo sa inyo kung paano yung mga ganyang diskarte about sa planks. Ayan. Pero sa next video natin. And then dito, dining area. And then itong part na to, kitchen. So makikita ninyo may harang na plywood. Kasi naandyan yung aming mga gamit, mga materyales. So ginawa namin temporary, naglagay kami ng harang. And then yung likod noon, sarado. Pati yung CR, andun yung mga gamit namin. Sarado yun, may mga pinto. Ayan. So bali dito, ongoing yung paggagawa natin ng cabinet. So kita nyo naman mga bossing, yung ginamit natin na cabinet dito ay hindi ordinary cabinet. Ito ay Santa Clara, mga bossing. So, tignan natin yung tatak. Ayan, pag nakita ninyo, ito ay Santa Clara. Ayun, mga bossing, Santa Clara yan. Standard, 18mm ang thickness nito. Solid. Ayan, oh. So, gumagawa tayo ng cabinet dito ngayon. Ayan, ako yung gumagawa nito. Ito yung ating magiging cabinet to sa TV console. So, dito naman yung part na to. Ito yung magiging living area. So, sa main door, pagbungad natin, pagpasok natin sa main door, andyan yung ating magiging living area sa part na to. Ayan. And then ito, mayroon tayong space dyan. So, hindi ko alam kung ano pwedeng maging mailagay dyan. Pero ito kasi, yung space na to ay para dun sa high ceiling. Ayun. So, kita nyo mga bossing, meron tayo kasing high ceiling dito. Ayan. Pero yung kisame natin na yan, finish na yan, pero hindi pa siya actually kompleto. Lalagyan pa natin ng mga design yan, trellis, para mas gumanda yung kisame natin, yung ating design, no?
Ayan. So dito naman, itong part na to ay yung kanilang bar counter. Yan, yung ginagawa na to. Yan, dito natin nilalagay yung bar counter. So panoodin nyo mga boss, yung ating magiging design dyan. Lalagyan natin ng ledge, pataas hanggang dun. Yan. So bali yung cabinet natin mga bossing, ay iduduko finish natin, automotive. So di baling magastos mga bossing, gusto ko kasi sa cabinet, matibay, pang matagalan. Actually, ang gusto nga nung may-ari, dito, yung sa kitchen cabinet nila doon is aluminum. So, ang aluminum kasi katagalan mga boss, lumuluwag ang mga rivet niya. Tsaka yung mga screw kasi, dati rin akong gumagawa ng mga cabinet na aluminum. So, hindi ko na lang tinuloy kasi hindi ko gusto. Ayan mga bossing. So, gusto ko talaga yan, kita nyo. Plywood, 3/4, marine, Santa Clara. Patibay, tapos automotive finish, pang matagalang cabinet. Ayan. So, dito naman, pag umakyat tayo dito, ito yung ating hagdanan, papunta doon sa ating high ceiling. And then dito makikita ninyo yung ating mga malalaking bintana sa glass. Ayan. So, nandiyan nakalagay yung mga tempered natin. Ayan. So, kita nyo mga bossing, ganda ng finish ng ating mga kanto. Ayan. Ito talaga mga boss, pagdating kasi sa mga kantuhan na ganyan, maselan ako mga bossing sa gawa. Lalo na ganyan mga front, gusto ko talaga pulido. Kasi pag nakita ng tao, ito pa naman ay daanan ng tao. So, laging makikita yung part na to, yung mga kanto na yan, kapag yan ay balubaluktot, pangit ang pagkaka-finish, kada dadaan ng mga tao dito, yan ang mapupuna at laging sasabihin, pangit. So, kaya naman, kita nyo, napaka-pulido. Okay? Ayan, so bali dito pati, yung sa stair naman natin, yung magiging thread natin ay kahoy. So, meron tayong mga planks na mahogany din. And then, mag-share din ako sa inyo kung paano ang installation ng mga bossing. So ngayon, di ko pa kasi, ayoko pang ikabit dahil dinadaanan pa, mabubugbog yung kahoy natin, no? So madadamage. So may mga tendency na pwedeng madamage at magkadumi, magkamantsa lalo yung ating mga planks kapag pabalik-balik ang mga tao, lalo ganyan. May pintura, skim coat. So dyan pupunta lahat ng dumi. Tsaka yung mga glass natin, hindi ko pa rin pinapakabit kasi nga ayoko ng mayat-maya ay linis. Gusto ko, pag ikakabit na yung mga glass natin, wala nang minamasilyahan, wala nang alikabok. Kumbaga, mag-finish na lang ng pintura. Para hindi hassle yung paulit-ulit na linis. Yun ang pinaka-ayoko mga bossing, yung paulit-ulit na trabaho. Ayan, pati yung ating mga tiles. Kita nyo mga bossing dito sa tile, taas natin second floor. Same ng tiles sa baba, planks tiles din. Yung ginamit natin dito, porcelain na 25 by 150 pa rin. And then kita nyo, wala pa rin tayong grouting. Kasi nga, kapag ginarout natin yan, katulad yan, magpiprepare ng ating painting works, varnish sa pinto, liliyahin yan. So yung mga pinagliyahan yan, yung mga kusot, pag ito ay nakagrout na, pupunta yung ating kusot dun sa mga grout. Tapos pag nabasa, mamantsa yun mga bossing. Kasi kumukulay yan, kumukupas, or nagmamantsa yan ng kulay pula. So, yun ay didikit dun sa ating mga grout. So, kaya naman, ang grouting lagi kong pinapahuli. Ayan, di baling maglinis kami, madaling linisin. So, hindi question yung ating paglilinis kasi mabilis linisin yun. Wala tayong magiging problema doon. Kaysa naman yung grout natin, tapos na, madudumihan, mamamantsahan yun ng masakit. Ayan, pagpasok natin dito, master bedroom. Ayan, master bedroom itong part na to. Kita nyo, ayan, may aircon na. And then, finish na yung ating ceiling. Pati yung ginamit natin ditong kisame na materialis is PVC. And then meron tayong cove design. Ayan mga bossing. So may tutorial tayo, marami tayong tutorial. And then dito naman, syempre, meron tayo dito sliding door pa rin. So pag ang labas natin sa sliding door, dito, meron tayong maliit na balcony, terrace. Ayan, pwede ka magkape-kape dito. Yan, kita nyo mga bossing. Tsaka kita nyo mga boss, pag nagpapatiles ako, pagdating sa drain, kita nyo, may slope talaga. Yan, pinapakat ko ang tiles into many pieces. Hindi ko pinapakabit yung isang tiles na buo lang. Ang pinagagawa ko palagi, pinapakat ko. And then, ang technique natin para makuha nyo yung mga gantong design. So, mapapansin niyo kasi yan, no? Yung ating pag-aabang, nung tubo pa lang, nung drain natin, kinakailangan, nakasentro. Para pag nag-tiles tayo at gumawa tayo ng mga ganyang design, yung may mga cut na tiles, hindi awkward tingnan dahil
nakasentro siya mga bossing sa area natin, di ba? Magandang tingnan, hindi siya pangit. Okay. And then magkakaroon tayo ng magandang slope, hindi tayo matitiningan ng tubig dyan. Okay mga bossing, so yun yung ating technique, kita nyo, di ba? Kung gusto nyo, gayahin nyo, mga ganyan yung technique. Mag-cut kayo ng ilang peraso, pero dapat may design at uniform or proportion yung pagkakat ng mga tiles natin. Dito naman, siyempre, master bedroom, meron din itong CR na sarili. Ayan, ongoing. Ito na lang yung ginagawa. Yung walling nito is, yan, patapos na. So, ito na lang ang natira. Dahil lalagyan ko pa ito ng design. Lalagyan ko ng mga ilaw yung niche na yan. And then, may niche din tayo doon. And then, maglalagay pa ako ng mga design dyan. So, kaya hindi ko muna pinatapos yung walling. Pinauna ko muna yung floor. Ayan. So, kita nyo sa flooring natin, ganun din. May design din tayo na tiles na naka-cut yung tiles sa maraming peraso. Okay? O, dito naman tayo sa kabilang kwarto. Yan, ito nga pala mga bossing, ongoing yung pag-varnish ng ating mga pintuan. So, piniprepare lang to, ini-stain muna, binubughan ng clear. And then, syempre, minamasilyahan yung mga nire-retoke, yung mga dapat i-retoke. Ayan, kita nyo, kinis oh. Yan. So, hintayin nyo yung ating magiging final color niyan. Then dito, kwarto. Ayan. So, okay na rin to. Finish na rin to. Pati wall, fully finish na rin. Bintana na lang, salamin na lang iniintay. May aircon na rin. Naka-finish na rin yung ceiling. Ilaw na lang. And then ito, CR. Yung CR natin, mga bossing, ang ginamit natin na pintuan ay sliding. So, hindi yung swing door. Kasi ang maganda dito sa sliding, syempre, space saver. Hindi siya hassle or magiging sagabal kapag nagbukas tayo ng pinto, hindi na siya magiging sagabal. Slide lang natin, so para mas maganda. Ayan, ito naman ay idea ko lang mga boss. Kung gusto nyo gayahin, nasa inyo na. Fully finished na rin yung ating CR. Hindi pa siya fully finished pala dahil kulang pa yung mga water closet natin, mga accessories natin sa CR. Like shower, faucet, ayan. So, ayan, may niche na rin siya. And then, grouting. Ayan, kakabit lang muna natin yung ating mga water closet. And then, yung mga drain. Okay na yung mga bossing. Then, ito, retouching. Ayan. So, dito naman, sa terrace. Ito yung terrace natin. Ayan. So, mapapansin nyo nga lang, yung terrace natin ay tabas kalamay. Kaya, meron siyang siruho na, ayun, paliit. Kasi yung lote nito ay pabuka. Ayan. So, syempre, yung tiles natin na eskwalado ay nandito sa part na to. And then, doon na lang natin dinala yung siruho. Ayan, mga bossing. So, grout na lang din ang kulang nito. And then, gagawa tayo ng railings dito na stainless. Ayan, mga boss. So, yun. Ayan, syempre, si Sayan, mga bossing, ready na rin. So, nilinis na natin para pag uwi natin sa Quezon City mamaya, malinis na siya. At hindi tayo papagalitan ni Ems na makikita niyang madumi ito.